Ops! Namumula ba yung dashboard mo? Hindi ka lang nag-iisa. Ayan o, tingnan nyo sa akin. Ayan o. Sa pamamagitan ng video na to, isasabi ko po sa inyo kung ano nga ba yung dahilan at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nga ba namumula yung mga dashboard natin. At sa pamamagitan po ng video na to, ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung ano nga ba yung ating kahulugan ng reach, interaction, net followers at 3-second video views. Dapat nga ba tayong mabahala sa pamumula nito? And then isasabi ko po sa inyo kung ano nga ba yung kaibahan ng net followers, new followers at unfollowings. Totoo nga ba na kapag marami po yung inyong unfollowings or unfollowers, sila nga ba yung kusang nag-unfollow sa'yo? O ang system nga ba na may-ari po ng tools na to? Dahil po sa ginagawa nating spam. Kung gusto nyo po malaman yan, panoorin nyo po ang buong video. Tara! Teka, saan nga ba natin makikita yung kahulugan po ng reach, interaction, net followers, at 3-second video views? Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang kahulugan po na binibigay po sa atin ni Meta para makita po natin yung kahulugan ng apat na nasa ating mga dashboards, huwag nyo po itong baliwalain. Yung katabi po ng performance, ito po yung eye icon na meron pong letra na I sa gitna at hugis bilog. Tara, pindutin na po natin ito. Unahin lang po muna natin ang kahulugan po ng reach. Ang reach ay the number of people who saw any of your posts at least once. Reach is different from impressions, which may include multiple views of your post by the same people. This metric is estimated. Then learn more. Ibig na pong sabihin na ang reach po ay makakalculate lang po siya kapag meron kang bagong post, pwedeng pictures, post in text, reels, longer videos, at live. Pwede ito guys basta magkakaroon po kayo ng bagong upload. Yan po yung ikakalculate po dito sa ating mga dashboards. At dito naman po sinasabi po dito na ano nga ba yung kahulugan po ng impressions. So, yung reach is different from impressions, which may include multiple views of your post but in the same people. So, ibig mong sabihin na ang impressions po ay magdadagdag lang kung kayo po ay mayroong isang followers na patuloy pong nanonood sa iyo hanggang ngayon. Halimbawa na lang, siya po ay nanonood sa iyo ng post, sa inyong reels, sa longer videos, sa isa lang followers. Ibig mong sabihin, sila po yung mga returning viewers mo or yung mga suki mo dahil nga napamahal na po sila sa mga content mo na kahit saan ka ay kaya ka po niyang susubaybayan. Kaya hindi po advisable na engage to engage lang po yung aasahan dito dahil nga yung engage to engage ay mag-aangat lang po sa inyong reach at hindi po siya sa impression dahil nga kapag hindi po nila nagustuhan po yung inyong video, hindi na po sila ulit makikinig or manonood sa inyong videos dahil nga hindi po maganda yung quality na ating mga videos. Kaya gandahan pa po natin para po sila ay manood ulit sa ating mga video. Ano nga ba yung kahulugan po ng interactions? Ang interactions ay the number of reactions, saves, comments, shares, and replies on your content. Content can include formats such as posts, stories, and more. So, ibig pong sabihin, tataas daw po yung interactions natin sa ating mga dashboard kapag mataas po yung number of reactions natin. Saves, yung mga komento natin, yung mga shares, yung mga replies sa ating mga content, di ba? Yan po yung isa sa kahalagahan bakit kailangan po natin mag-reply sa ating mga followers na sila po ay nag-comment sa ating mga videos. And then, included po yung interactions natin dito such as yung mga post natin sa text. Yung mga stories, okay? Yung bago ngayon sa Messenger, yung mga notes, okay? Yan po yun, dagdag po yan sa inyo upang manotice po kayo agad. Okay, yung mga stories kaya kapag meron po kayong mga bagong upload, okay? And then, nais po nilang panoorin ulit para magkakaroon kayo ng magandang interactions. Ayan, gandahan nyo lang po yung inyong mga videos and then, ilalagay nyo po sa inyong mga stories or i-share po ninyo para mapanood po nila ulit yung ating mga ginagawang content. Ngayon, ano nga ba yung net followers? Ang net followers po ay the number of new followers minus the number of new unfollowers during this period. So, ibig pong sabihin, tataas na po yung ating mga net followers kapag meron kang bagong followers tapos i-deduct po siya
or bawasan po natin sa mga bagong unfollowings natin. Oops, wag po kayong aalis dahil isasabi ko na po sa inyo kung saan nga ba natin makikita yung unfollowings at bakit nga ba magkakaroon tayo ng mga unfollowings at ano nga ba yung rason. Bakit napupunta po sa spam at nababawasan po yung ating mga minute viewed. Tara! Ngayon, ano nga ba yung tinatawag nating 3-second video views? Sabi po dito na the number of times a your videos played for at least 3 seconds or for nearly their total length of their shorter than 3 seconds during a single instance of a video playing will exclude any time spent replaying the video. Sa madaling sabi, para tumataas po yung ating 3-second video views sa ating mga dashboard, ay kailangan po tayo maghanap po ng paraan ng mga salita natin nang sa ganun ay ma-hook natin yung atensyon nila na instead na mag-scroll po sila sa ating mga videos, ay pipindutin at papanoorin nila hanggang dulo dahil nga nakuha mo na yung kanilang atensyon. Teka, ano nga ba to? 228, 247, at 19. Tara, pag-usapan natin yan. Ang 228, 247, at 19, sila po yung tinatawag nating net followers, new followers, at unfollowers. Ngayon, malaman nyo na kung saan nga ba natin makikita. Puntahan nyo lang po yung analytics po na ating mga dashboard. Huwag po kayong magtataka kung bakit nga ba namumula yung ating mga dashboard dahil nga meron po tayo nakikita sa taas na last 28 days. At makikita po natin sa kabilang bahagi na from August 23 to September 19. Ibig mong sabihin, kapag hindi mo siya nakukuha yung previous 28 days mo ng August 22 hanggang September 19, ibig mong sabihin na mamumula yung dashboard mo ngayong araw. Bakit? Dahil nga, kunti lang po yung nakuha mong views ngayon or minute viewed kumpara sa past 28 days mo. Yan po yung rason bakit po tayo namumula. Kaya wag po kayong mag-alala kasi normal na normal yan. Kahit malaki po yung mga content creator na po natin, meron na pong mga million of followers pero hanggang ngayon, makaka-experience pa din po sila ng pamumula. Kaya wag po kayong mag-alala. Ngayon, makikita po natin dito ang net followers na may 228, new followers ng 247, and then yung unfollowers natin. Ibig pong sabihin, makukuha lang daw po natin yung ating mga net followers kung ilan nga ba yung ating new followers and then i-deduct po natin dito sa ating unfollowers. Kaya 247 minus 19, yan po yung nakuha mo. Ibig sabihin, ito po yung net followers mo, 228, sa nakuha mo from August 23 to September 19. Dahil nga, 247 minus 19 is equal to 228. Kaya, sa susunod naman, from August 24 to September 20, i-compare na naman po yung data natin, yung net followers natin na 228, sa magiging result nyo po bukas. So, kapag kunti lang po yung net followers nyo po bukas, from August 24 to September 20, ibig sabihin, mag-negative na naman tayo. And then kapag marami po yung number of followers nyo po na nakukuha, or shall we say, yung net followers natin, ibig mong sabihin, magiging birthday, unti-unti po yung ating mga net followers. Yan po yung computation nito. Ang sagot po sa tanong kung bakit nga ba tayo nagkakaroon po ng unfollowers or unfollowings? Ang unfollowings po ay magtatali kapag yung mga pinapasok po natin or even yung mga followers natin ay hindi po sinusunod ng tama yung tamang pakikipag-engage. Gaya na lang po na pag-comment po natin sa iba't ibang videos na hindi po natin sinusunod na parang AI na kung ano nga ba yung binibigay po sa atin ni Facebook. Halimbawa na lang yung congratulations, yung good one, and then wala po kayong ibang dinadagdag. Ibig po sabihin, spam po yun. Kasi nga, AI po yung gumagamit doon, via activated na po yun. Kaya kung ayaw po natin na mapupunta sa spam or unfollowings yung ating mga ginagawa or yung mga ginagawa din po ng mga followers natin, sundin lang po natin yung tamang pakikipag-engage. Gaya na lang po ng manood po tayo ng tama. Kapag longer videos po yung ating pinapanood, at least 2 minutes po yung viewing po natin para magiging correct or hindi
hindi na po mapupunta sa spamming. Then yung Reels naman, maximum of 1 minute and 30 seconds lang po yun. Kaya panoorin po natin ang buong Reels. Kapag 30 seconds naman lang, at saka yung 1 minute yung Reels po natin, panoorin po natin ng buo. Kasi nga yung Reels is maximum lang po siya of 1 minute and 30 seconds. Saka pa po tayo mag-react na nakaayon dapat sa ating pinapanood. And then mag-comment po tayo ng 7 to 10 words pataas na dapat ay related sa pinapanood nating mga videos, at wag po nating ipapahiwatig na tayo po ay nakikipag-engage to engage sa kanila. Okay? And then saka pa po tayo mag-share kung nagustuhan nyo talaga yung video natin. And then i-follow nyo po siya para po kayo po ay magkakaroon po ng supporters, and then mapanood nyo din po ulit yung kanilang mga videos. Kaya kapag mayroon pong sinasuggest po si Meta or si Facebook dito, halimbawa na lang yung mga congratulations, yan po yung suggestive po nila na emotion po natin base sa ating pinapanood na video. Halimbawa, kapag mayroong graduation, congratulations. Kapag mayroong happy birthday, diba? Congratulations pa rin, and then happy birthday. Diba? So kapag kayo lang po ay magpipindot lang po ng mga congratulations, yung kapag funny, good one, and then wala ka na po ibang ginagawa, magiging AI po yung comment po ninyo. Kasi nga, yan po yung suggestive po ni Meta or ni Facebook na gamit po yung AI system. Okay? So kapag tayo po ay gagamit, maganda naman po talaga gamitin yan kasi binibigay po sa atin yan ni Meta or ni Facebook na sa ganun ay magkakaroon na po tayo ng guide kung ano nga ba yung feeling ng inyong pinapanood. Kaya dagdagan po natin yung mga congratulations, yung mga good one, yung mga happy birthday. Dahil kapag dinagdagan mo siya, ibig sabihin, kayo po ay content creator or totoong tao talaga na nagko-comment doon. Dahil nga, yung kanilang estimated po sa inyo, okay, na kapag pinindot niya lang po yung happy birthday, yung good one, ibig sabihin, AI yon. Meron pang tendency na magiging spam. Kasi nga, kahit isang letra, wala ka pong binabago po sa ating mga comment. Para po maiwasan po natin yung spamming at magkakaroon po tayo ng magandang record po ng unfollowings dito. Ito lang po yung inyong basihan. Kapag marami po yung unfollowings natin, hindi po sila yung kusa pong nag-unfollow po sa inyo kapag hindi po kayo binabalikan. Okay? Except na lang kapag yung nakita po natin dito is below 3. 1, 2, 3 lang po dito. Pero kapag mataas na po dito guys, system na po yung naghihiram lang po muna sa ating mga ginagawa. Okay? Saka pa po nila yan ibabalik kapag nakikita po nila na tama pala yung ginagawa natin. Kasi makikita naman po dyan sa search and watch history natin. Kaya hindi po kayo dapat maniniwala guys na kapag marami kayong mga unfollowings dito, huwag po sana kayong magkamkam or magkimkim po ng sama ng loob. Dahil nga, system po yung nanghihiram dyan. Tinatanggal po nila pansamantala. At ibabalik din po nila yan kapag nakita po nila na tama talaga yung ating mga ginagawa. Kasi tinatanggal po nila pansamantala yan dahil nga meron silang nakikita sa iyo na hindi po kaaya-aya. Okay? Huwag po kayong magsabi dito na sila po yung nagtatanggal po dito. Okay? Sila po yung nag-unfollow sa iyo kasi nga wala ka pong ginagawang dahilan or daan para po kayo po ay i-unfollow po nila. Okay, gaya nito 19. So meron po sila or nagawa pong hindi po kaya nga po na lalagay po siya sa unfollowings. Kapag meron pa po kayong additional information o mga tanong, i-comment nyo lang po sa baba para magawan po natin ng content at ma-follow upan po natin ng karagdagang impormasyon. At kung meron ka pong natututunan sa video na to, huwag po natin kalimutan na mag-react, mag-comment, mag-share na rin, at mag-follow para po sa karagdagang impormasyon. See ya, and see you on the next video. Ingat!